Magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po sa inyong lahat at magandang umaga rin sa ating mga kababayan o saan man pong sulok ng mundo. Kamusta po kayo? So ngayon pong umaga na to, ang aming pong ibabahagi sa inyo ay kinuha po namin yung pong sa kwento sa talata sa Book of Mark chapter 8 na kung saan ang ating pong Panginoong Hesukristo na mababasa po natin sa verses 1 to 10 na gumawa po ang ating Panginoong Hesukristo ng kagilagilalas na mirakulo, nasa pamamagitan lang ng ilang pirasong tinapay at ng isda, nakapagpakain po siya ng 4,000 katao at mahigit pa. So lahat po ng yon, ay nakakain at nabusog. Mababasa po natin po doon. Siyempre sa paggawa po ng ating pong Panginoong Hesukristo ng mirakulo na to, nasaksihan po ito ng mga alagad niya. So sa kwento po, after po nilang mapakain na ang mga tao, sumakay na po sila sa bangka. At pagsakay po nila sa bangka, ang alagad ng ating pong Panginoong Hesukristo ay nakalimutan po nila, nasusulat po dito, nakalimutan po ng mga alagad na magdala ng tinapay. Iisa lang po ang tinapay sa bangka na dala nila. So, after po noon, binalaan po ni Jesus ang mga alagad niya na mag-ingat kayo sa yeast, sa mga pampaalsa na kinakalat ng mga Pariseo at ni Herodes. At sinabi ng mga alagad dahil nga wala po silang dalang tinapay. So ano po yung matututunan po natin sa kwento po na ito? So for today po mga kapatid, ang aming pong ibabahagi sa inyo ay pinamagatan po naming Understanding God's Timing. Ayan. So understanding God's timing, ito po involve faith in a divine plan. So lahat po ng nangyayari sa ating pong mga buhay, sigurado pong ito ay may purpose, may kadahilanan. Hindi po, this is not only a human desire. Ang Diyos lang ang nakakaalam. Alam niyo po, knowing Jesus, hindi lang po ito yung dahil gusto po nating mapalapit sa Panginoon. Knowing Jesus, it's about having faith. Magkaroon tayo ng malaking pananampalataya and of course, understanding His teaching. Maunawaan po talaga natin ang katuruan ng Panginoong Hesukristo na kung saan ang mga disipulo po ng Panginoong Hesukristo ay dito pa sila nag-i-struggle. So base po sa pag-aaral, ang mga disipulo ng Panginoong Hesukristo ay nakasama po ng 3 taon mahigit. Pero lahat ay nasaksihan nila ang mirakulong ginawa ng Panginoon, ang mga kamanghamanghang ginawa ng Panginoon, pero nandun pa rin ang mga disipulo na marami pa rin silang mga katanungan, hindi pa rin sila natututo, at eto pa, may mga pagdududa pa rin. Imagine nyo po, nung nakasakay sila sa bangka, kasama si Jesus na nag-alala ang mga alagad na wala kaming dalang tinapay, iisa lang ang nadalang na tinapay ng mga alagad. So kung mababasa po natin sa verses 14 to 21 sa Book of Mark, Jesus exasperated question to His disciples. Ito po yung mga tanong. Bakit nyo pinag-uusapan kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Bakit hindi kayo nakakita? Wala ba kayong tainga? Bakit hindi kayo nakarinig? So this comes after po na mapakain ng 4,000 katao. Then binalaan ng Panginoong Hesukristo mga alagad. About po dun sa pampaalsa na kinakalat ng mga Pariseo. And yet, nasaksihan na po ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo na nagpakain ang Panginoong Hesukristo ng 4,000 katao sa pamamagitan lang ng ilang tinapay at ng isda. Pero eto't nag-aalala sila. Kaya madiin na sinabi po ng Panginoong Hesukristo sa verse 21, "Do you still not understand?" Sabi ni Jesus, hindi nyo pa rin ba nauunawaan? So ano pong nais iparating ng Panginoong Hesukristo sa mga alagad at maging sa atin? Nasaksihan na ng mga disipulo, ng mga alagad ng Panginoong Hesukristo ang ginawa lahat ng mga mirakulong, kamanghamanghang ginawang ng Panginoong Hesukristo. And yet, nandun pa rin ang pag-aalala nila na kung saan kasama na nila ang Panginoong Hesukristo. So,
madiing tinanong ng Panginoong Jesucristo sa kanila, do you still not understand? Hindi nyo pa rin ba nauunawaan? So mga kapatid, this verse highlights their slowness to grasp is spiritual growth, a state of compassion despite having witnessed His power. So ito rin po ay mga katanungan sa atin. Mga kapatid, matapos po nating maranasan, maraming beses na po natin naranasan ang pagkilos ng Panginoong Jesucristo. Naranasan na po natin ang kapangyarihan ng salita niya sa mga buhay natin. Dumating ang mga pagkakataon o may mga dumating na hindi inaasahang mga problema o mga pagsubok. Tapos doon ka magkakaroon ng pagdududa. Ngayon ang tanong sa inyo ng Panginoon, tanong sa atin ng Panginoon, do you still not understand? Hindi nyo pa rin ba nauunawaan? So, ang nais po ng Panginoon is mas lalo pa po tayong magtiwala sa Kanya. Nais ng Panginoon na ang ating pong pananampalataya ay huwag mawawala sa Kanya. So, nais po ng Panginoon na huwag tayong mangamba. Huwag po tayong mag-alala. Ano po? This question, do you still not understand, is a teaching moment emphasizing that true understanding requires more than intellectual grasp. It requires a heart-level recognition and spiritual discernment. So, lagi po nating alalahanin, remember that Jesus taught us about prayer in Luke chapter 11, verse 10. Sabi po dito, for everyone who asks, receives. Everyone who seeks, finds. And to everyone who knocks, the door will be opened. Ito po ang kailangan nating unawain. God wants to provide for us. We need to let Him in so He can. Amen po mga kapatid. So ang amin pong ibabahagi po ni Brother Melvin, ano po yung how to approach God's timing. Yung mga bagay na pwede po nating matutunan. Amen po. Salamat po, Sister Len, sa napakaliwanag at napaka-importanting pahayag na Amen. pinarating mo sa atin sa gabing ito, umaga. Praise God. Ngayon, salamat po. Meron po tayong 3 bagay na dapat natin gawin sa mga buhay po natin. Amen. Ang unang-una po ay trust in God's wisdom. Sa mga tao po, sa atin po, may mga pangyayari na hindi natin inaasahan na bigla na lang dumarating sa mga buhay po natin, tulad ng mga trahedya, pagkabigo, mga sakit, mga problema sa pera, kakulangan sa pagkain, tulad ng mga apostolo na sila po yung nag-alala dahil wala silang dalang Iisa lang ang tinapay. nag-alala agad. Isa lang. Talaga mag-aalala talaga. Isa lang. Nakalimot na kasama si Jesus. May tanong na tila po yung walang sagot. Minsan, mas madali tayo magtiwala sa mga sarili nating kakayanan, sa mga koneksyon po natin. May plano tayo mga hindi natutupad. May mga pangarap na nababasag. Kaya tandaan po natin mga kapatid, yung ating kaalaman ay, ang unawa natin ay may limitasyon. Yes. Hindi natin kayang unawain yung mga plano ng ating Diyos. Yes. Minsan akala natin yung tama ay mali pala. Minsan akala natin kabiguan ay bahagi lang po ito ng tagumpay ng ating Diyos. Amen. Tandaan po natin na ang karunungan ng Diyos ay ganap. Amen. Siya ang Alpha at Omega. Amen. Siya lang po ang nakakaalam ng simula hanggang sa wakas. Yes. Siya po nakakaalam yung totoo nating pangangailangan sa araw-araw natin. Amen. Siya yung nakakaalam ng anong kailangan natin bukas, Yes. sa mga isang linggo. Siya lang po ang nakakaalam po. Yes. At sinabi nga po sa Kawikaan 3, verse 5 hanggang 6. Yes, sa Kawikaan chapter 3, verse 5 to 6. Kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tahakin. Napakaliwanag po. Yes, kay Lord napakaliwanag. lang magtiwala. Ang pangalawang punto naman po ay practice patience. Yes. Na yung mga tao po, hindi po maiwasan ng mga tao po pag umihiling sa Diyos ay gusto yung nandiyan na agad yung resulta.
agad-agad sumasagot dapat, nagmamadali. Mga kapatid, yung mga panalangin po natin ay kung wala pang kasagutan po ay kailangan natin tayo ay maging panatag, tayo naghihintay sa kanyang mga kasagutan. Amen. Kung dapat natin unawain na ang Diyos ay may tamang oras at panahon sa mga kasagutan niya, sa mga tanong natin, mga panalangin po natin. Amen. At wag po natin siyang pangungunahan. Amen. At na iparamdam natin sa Kanya na tayo ay mas marunong pa sa Kanya. Ang paghihintay po sa mga buhay po natin ay malaking oportunidad na para po mabago rin po ang mga karakter po natin at lalo pang lumalim ang mga pananampalataya natin sa Panginoon. At sinabi nga po sa awit 37 verse 7. Sabi po sa awit 37 verse 7a, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Maging matyaga. Yes, diba? Kaya practice patience. Ang pangatlo naman po ay 6 guidance. Yes, amen. Napakalaga po na lagi tayong tingin natin ng paggabay na ating banal na espiritu. Kailangan po natin talaga na manalangin at dumulog sa Diyos na lalong higit po ay pagbulay-bulay natin yung salita ng Diyos. Amen. Sa araw-araw ng mga buhay po natin. Dahil ang salita ng Diyos ay siya yung maggagabay sa atin. Dahil siya ang magsasabi sa atin kung ano ang tama at mali sa mga buhay po natin. Amen. Huwag tayong magkaroon ng pusong matigas. Pusong matigas. Dapat meron tayong pusong malambot. Pag malambot ka, dapat madaling pumasok sa'yo. Madaling mong tanggapin. Madaling mong tanggapin yung mga tinuturo sa'yo. Pumapasok sa puso mo. Amen. At sinabi nga po sa awit 32 verse 8. Sabi po sa awit 32 verse 8, aking ipapaalam at ituturo sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita na ang aking mga mata ay nakatitig sa iyo. Yan. So, mahalaga yung katuruan at mahalaga din dapat na matuto tayong makinig at sumunod. Dapat yung puso natin dapat talaga malambot talaga. Yes. Malambot. Amen. Wag magmamatigas. Walang mga matigas. Yes. At bilang po pagtatapos po natin ay napansin niyo po sa ating talatang pinag-aralan po ay mapapansin po natin na ang mga alagad po ay parang nakalimot. Mukhang nakalimot sila na kasama nila ang Panginoon. Sabi nga ni Sister Len, 3 taon nilang nakasama ang Panginoon. Na ang Panginoon ay nasaksihan na nila yung mga himala. Maraming himala. Nakita na nila yung mga himalang ginawa ng ating Panginoon. Iba-ibang klaseng himala. Pero nandun pa rin yung pag-aalala nila dahil isang tinapay lang ang nadala nila. Kaya si Jesus ay talagang nagtanong ng madiin. Hindi nyo pa rin ba nauunawaan? Yes. Na nakasama nyo na nga ako? Araw, gabi. Ganun ang dating yan. Hindi nyo pa rin ba nauunawaan? Hindi nyo pa rin nakikita yung ginawa kong himala? Hindi hanggang ngayon, hindi nyo pa rin ba nauunawaan? Mga kapatid, tandaan po natin, meron po tayong nag-iisang Panginoon na handang ibukas ng kanyang kamay na ibigay sa atin yung mga pangangailangan natin sa araw-araw po natin. At lagi natin yakapin ang kanyang mga pangako sa atin at patuloy po tayo manampalataya sa ating Diyos ng buong pagtitiwala po. Tunay po na ang Diyos ay nakikinig. Amen. Nakikinig sa mga diin natin, sa mga panalangin po natin. At tunay din po na bawat panalangin natin ay tinutupad niya. Amen. Ayon sa kanyang perpektong kalooban at panahon po. Yes, may tamang panahon ng Diyos, no? Kaya we need to understand His timing. Kaya naman habang po tayo ay naghihintay ng mga kasagutan ng panalangin, matuto rin po tayong maghintay. Masayang maghintay. Amen? Amen. Salamat God bless po. Salamat po mga kapatid. God bless everyone.